Magandang umaga po mga kapatid. Tayo po ay magsisimula na sa ating pananambahan. Ihanda na po natin ang ating mga sarili para sa ating gawain. Si Yahweh ang takbuhan ng mga pinahihirapan, matibay na kanlungan sa oras ng kaguluhan. Nananalig sa iyo, Yahweh, ang kumikilala sa iyong pangalan, dahil wala pang lumapit sa iyo na iyong tinanggihan. Tayo pong lahat, kay Yahweh ang hari ng Sion, ay umawit tayo ng papuri. Sa lahat ng bansa, ang ginawa niya ay ipagbunyi. Iuupo natin ang ating mga ulo at tayo po ay manalangin. Panginoon, patuloy po kami nagpapasalamat sa iyong pag-iingat at pagsama sa amin sa loob ng isang linggo. Salamat din po, Ama, sa pagkakataon na muli kami ay magkakaroon ng pananambahan. Patuloy niyo po kami pagbuklurin sa oras na ito. Pagbuklurin mo po muli ang bawat pamilya sa kanilang mga tahanan upang umawit at makinig ng iyong banal na mensahe. Pakalinisin mo po ang aming mga puso at gawin niyo po kami sensitibo sa inyong presensya. Patuloy niyo po kami samahan at gabayan hanggang sa pagtatapos ng gawain ito. Sa ngalan ng inyong anak na si Jesus. Amen. Mapagpalang umaga po sa ating lahat. Binabati ko po ang ating mga tatay ng Happy Father's Day. Nawa po ay bigyan pa po tayo ng kalakasan at patuloy na kagalakan sa pagsuserve sa ating Panginoon. Tayo pong lahat ay magpuri at magpasalamat po sa Kanya. Over the mountains and
wonder at the mention of your name. Jesus, your name is power, breath and living water, such a wonderful mystery. Holy, holy, holy is the Lord God Almighty, who was and is to come. With all creation I sing praise to the King of Kings. You are my everything, and I will adore you. I will adore you, Lord. We worship you. We worship you, oh God. Hallelujah, hallelujah. We praise you, Lord. Hallelujah. Maraming salamat, Panginoon. Patuloy na, Lord, na Ikaw ay aming pinupuri, pinapasalamatan, O God, at binibigyan lahat ng papuri, Panginoon. Pagluwalhati at pagsamba, Panginoon, tanging sa iyong pangalan, aming Ama. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Ito po ang aming papuri, pasasalamat, at pagsamba sa tanging pangalan ng aming Panginoong Jesus. Ikaw ang aming tagapagligtas. Hallelujah. Amen and amen. Purihin po ang ating Panginoon. Atin pong sabay-sabay ipahayag ang UECC Vision. Ang UECC ay isang iglesyang may malalim na kapahayagan ng pananampalatayang nakabatay sa banal na kasulatan. Aktibong nakikibahagi sa dakilang atas na ipinagkatiwala ng Panginoong Jesucristo at nagpapanumbalik ng sanglilikha sa Diyos hanggang sa kanyang muling pagdating. Aking ihahayag ang kasalanan ko, mga kasalanan sa aking gumugulo. Tayo pong lahat ay magkaroon ng pananalangin ng pangungumpisan. Ganito po ang sinasabi sa salita ng Diyos. Siya ang tinutukoy ng mga propeta ng kanilang ipahayag na ang bawat sumasampalataya sa Kanya
ay tatanggap ng kapatawaran sa kanilang mga kasalanan sa pamamagitan ng kanyang pangalan. Ang mga salita pong ito ng ating Panginoon ang nagbibigay sa atin ng assurance na tayo ay bagamat nagkakamali, nagkakasala, subalit naroon ng posibilidad at ang katotohanan na tayo ay pinapatawad ng Diyos kung tayo lumalapit sa Kanya ng may pananampalataya. Batid ng Diyos na bagamat tayo sumasampalataya sa Kanya, tayo ay nagkakaroon pa rin ng pagkakasala, ng mga limitasyon at ng mga kahinaang nahahayag sa mga ginagawa natin. Subalit ang Kanyang pangako ay patuloy na kapatawaran sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesus sa mga taong lubusang sumusuko sa Kanya, nagpapakumbaba at humihingi ng tawad. Kaya naman sa oras na ito, kung sino man ang gumawa nito, ay lubusang makakatanggap ng kapatawarang nagmumula sa Diyos. Tanggapin ninyong lahat ng kapatawaran na nagmumula sa Kanya. At mula ngayon ay mabuhay kayo bilang mga bagong nilalang sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Amin pong binabati na Happy Father's Day ang bawat katatayan sa umagang ito. Patuloy po nawa kayo ay pagpalain ng ating Panginoon at patuloy niyo ay samahan sa inyong araw-araw na pamumuhay. At patuloy kayong gamitin ng ating Diyos upang magpalaganap ng kanyang mabuting balita at sa paghubog ng inyong pamilya sa inyong pananampalataya. At para naman po sa ating mga balita at malasakit, Sunday worship service po, ito'y ginaganap ng alas 8 ng umaga through Facebook and YouTube Live. Ganoon din naman po sa ating prayer meeting tuwing Miyerkules po, 5:30 p.m. sa pamumuno po ni Pastor Art. At Dawn Watch Prayer po, alas 4 ng madaling araw. Ito po ay araw-araw ginaganap. At nawa po ay patuloy tayong makibahagi sa gawain ng pananalangin. At Family Bible Study po, tuwing Biyernes, 5:30 p.m. din po ito sa pamumuno naman ni Pastor Ren. Para naman po sa magdiriwang ng mga may kaarawan sa buwan ng Hunyo, sa linggong ito. June 21 po, si kapatid na Aaron Manuyag. 22 po, kapatid na Roderick Mojica. Ito po ay nasa abroad. 24 naman po, si kapatid na Marley Marasigan at Lydia Olitokit. 26 po, si kapatid na Samantha June Buwan. At para naman po sa mga magdiriwang ng anibersaryo ng kasal, 21 po, ngayon pong linggong ito, ay si Mario and Ellie Mojica. At sa 26 naman po ay si Elder Oscar at si kapatid na Adelina Catamora. Tayo po'y manalangin. Aming dakila at makapangyarihang Diyos, patuloy po kaming nagpupuri, nagpapasalamat sa iyo, Panginoon, sa umagang ito, sa biyaya mong buhay at kalakasan na ipinagkakaloob mo sa bawat isa sa amin. Nagpapasalamat po kami, Panginoon, na patuloy binibigyan mo po kami ng mabuti at magandang kalusugan sa araw-araw ng aming mga buhay. Kalakip nito, Panginoon, patuloy po naming itinataas ang amin pong pamahalaan sa iyong mga kamay. Pagpalain mo po, O Diyos, ang panunungkulan o God ng amin pong Presidente Rodrigo Duterte, ang kanyang Vice Presidente at ang mga senador, Panginoon, na tunay nga, O Diyos, na nagmamanihala, Panginoon, sa amin pong bansa. Dinadalangin po namin na magkaroon ng maayos at patuloy na pagpapala mo sa bawat programa, Panginoon, na kanilang ginagawa upang mapaganda, O Diyos, ang amin pong bansang Pilipinas. Maraming salamat po, Panginoon, sa pagpapala mo sa lahat ng mga opisyales at mga nanunungkulan na kumakatawan sa amin pong bansa. Gayon din, Panginoon, tinataas din po namin ang kagalingan ng bawat COVID patient, Panginoon. Sila man, O Diyos, ay nandoon sa mga ospital sa oras na ito. Dinadalangin ko po, Panginoon,
na pagpalain mo po ang kanilang kalusugan. Bigyan mo po sila, Panginoon, ng malakas na pangangatawan upang malabanan nila, Panginoon, ang virus, Panginoon, na ito. Dinadalangin ko rin, O Diyos, ang bawat tumitingin sa kanilang mga doktor, mga nurse, Panginoon, na patuloy, O Diyos, na Ikaw po ang magbigay sa kanila ng wisdom kung paano rin, O God, ang gagawin sa pagngangalaga at paggagamot, Panginoon, sa mga COVID patient na ito. Lord, tinataas po namin, Panginoon, ang mga pasyenteng ito at dumadalangin po kami, biyayaan mo po sila ng lakas na nagbubuhat sa inyo, ng patuloy na pagpapala at pag-iingat at protection mo po, Panginoon, sa kanilang mga lupang katawan. Salamat din po, Panginoon, sa mga frontliners na iyong ginagamit, Panginoon, sa mga ospital man, Panginoon, mga doktor at mga nurses, Panginoon. Dalangin ko po, O God, ingatan mo po at proteksyonan mo po ang kanilang mga kalusugan habang sila ay naggagamot, Panginoon, sa mga pasyenteng ito. Pagpalain mo po at ingatan ang kanilang mga pamilya. Patuloy dadalangin ko po, bigyan mo ng lakas na nagbubuhat sa inyo, magandang kalusugan, Panginoon, at patuloy na pagpapala ng buhay ang maranasan ng bawat frontliners na ito, O God. Pagpalain mo po, O God, lahat ng mga frontliners, O God, na maging sa mga labas ng mga karsada, Panginoon, o loob man ng mga ospital, i-bless mo at ingatan mo po ang mga buhay nila, Panginoon. Maraming salamat sa mga anak mo na ginagamit mo, Panginoon, para sa ganitong gawain, O God. Lord, tinataas ko rin po, Panginoon, ang bawat church, ang gawain ng church ministry, Panginoon, sa iglesia ng United Evangelical Christian Church. Pagpapalain mo nga po, Panginoon, ang mga gawain ng mga kababaihan, ang gawain ng mga kalalakihan, at patuloy, O Diyos, mga gawain din, O God, ng mga kabataan. Bagamat sa ngayon, Panginoon, ang ibang mga gawain namin ay pansamantalang hindi po na ipagpapatuloy. Ang idinadalangin po namin ito, O Diyos, na ang pagpapala mo, ang pagpapatuloy ng mga gawain ito, O Diyos, ay patuloy na maranasan din, O God, ng muli ng aming pong iglesia. Dinadalangin po namin, Panginoon, ang mga ministeryong ito at patuloy na tinataas, Panginoon, sa iyo, sa iyong pagpala at makapangyarihang kamay, O God. Panginoon, tinataas din po namin, O God, ang mga gawain ng Family Bible Study, Panginoon. Ang gawain, O Diyos, ay patuloy lumalim nawa ang pag-uugnayan at pakikipagrelasyon ng bawat pamilya sa loob ng kanilang tahanan. Pagpalain mo rin, O God, ang prayer meeting, Panginoon, na amin pong ginaganap sa tuwing Miyerkules, Panginoon. Dinadalangin po namin na darami pa, Panginoon, ang patuloy na makakasama sa ganitong prayer meeting, O God. Lord, maraming salamat maging sa amin pong Sunday worship. Patuloy, O God, na kayo po ang patuloy magpalalagi, Panginoon, sa mga araw na ito, O God, na ito ay selebrasyon ng aming pasasalamat at katagumpayan mo, Panginoon, sa buhay ng bawat isa sa pamamagitan, O God, ng mga ganitong gawain. Nagpapasalamat din po kami, Panginoon, maging, O Diyos, sa bawat pamilya ng iglesia ng UECC. Dinadalangin po namin, O God, na patuloy na hipuin mo po at abutin mo po ng amin pong mga panalangin, O Diyos, ang mga kapatiran namin na nasa banig ng karamdaman. Lalo't higit sa buhay din ng Tatay Efren, pagpalain mo po siya na patuloy niyang maranasan ang lakas, ang kagalingan na nagbubuhat sa inyo. Maging, O God, sa Ate Marieta, na patuloy, dalangin po namin, O God, na ikaw ang patuloy na magpapala at mangunguna sa kanyang buhay at sa kanyang kalakasan. Maraming salamat po, Panginoon, at sa mga kapatid po namin, Panginoon, na nasa banig ng karamdaman sa oras na ito. Kilala mo po sila, O God. Hipuin mo po ng iyong pagpalang kamay ang kanilang mga puso at kanilang mga buhay at makaranas ng lakas na nagbubuhat sa inyo. Gayon din, O Lord, tinataas po namin, O God, ang Biblical Adel Academy na itong darating na pasukan, Panginoon, kami, O Diyos,
ay sama-samang nananalangin ang pagpapala ay patuloy na maranasan ng eskwelahang ito, O God. Pagpalain mo, O Diyos, ang mga estudyante, Panginoon, na muling papasok, Panginoon, sa eskwelahang ito. At patuloy, O God, nga ikaw ang magpala at manguna maging, O God, sa mga namumuno at mga nagtatrabaho, Panginoon, sa Biblical Adel Academy. Pagpalain mo rin, O Diyos, ang mga estudyante na patuloy, O God, na ikaw po ang patuloy na mag-ingat, magproteksyon sa kanila, Panginoon, sa school year na ito. Dinadalangin po namin anuman po, O God, ang pangangailangan pa ng Biblical Adel Academy. Panginoon, kayo, O Diyos, ang patuloy na kumatugon. Maraming salamat po, Panginoon, sa pagpapala mo, pag-iingat, Panginoon, sa bawat pamilya ng UECC. At patuloy na ikaw lamang, Panginoong mataas, maluwalhati sa buhay ng bawat isa sa amin. Sa pangalan ng iyong anak na si Jesus, ito pong aming panalangin. Amen. Kung kayo po ay may mga Biblia, makibukas po kayo sa akin sa aklat ng Genesis, Kabanatang 18, Talatang 11. Ganito po ang sinasabi. Pinili ko si Abraham upang turuan niya ang kanyang lahi na sumunod sa aking mga utos, sa pamamagitan ng paggawa ng matuwid at pagpapairal ng katarungan. Kapag nangyari iyon, tutuparin ko ang aking pangako sa kanya. Tayo po'y pinagpala na sa pakikinig ng salita ng Diyos. Idagdag niya nawa sa atin ng pagkaunawa. Tayo pong lahat ay nanalangin. Dakilang Diyos sa aming Ama sa langit, sa pangalan ng Panginoong Hesus, sa mga oras pong ito, patuloy po kami nagnais na ikaw po ang siyang mamuna sa bawat isa sa amin. Ang banal mo pong Espiritu ang siyang patuloy na tumulong sa amin sa pagbubulay ng iyong pong mga banal na salita. Ito po ang aming samot panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Magandang umaga po sa bawat isa. Salamat sa Diyos sa patuloy na pagpapala niya sa bawat isa sa atin at sa biyayang kaloob niya na tayo ay may buhay at kalakasang nagmumula sa Kanya, na marapat nating ipagpasalamat sa Diyos. Mga kapatid, sa mga oras na ito, na tayo ay sama-sama sa loob ng tahanan, isang mahalagang pagkakataon na ibinibigay ng Diyos upang ipadama natin ang ating pagmamahal sa isa't isa. At ngayong linggo po ay pinagdiriwang natin ang Father's Day bilang pagkilala at pagpapasalamat po sa buhay ng mga amang ng tahanan. Salamat sa inyo pong pagmamahal at pagsasakripisyo upang matugunan ang pangangailangan ng pamilya. Sa mga oras na ito, nakapiling nila ang kanilang mga tatay, atin silang batiin at pasalamatan. May mga tatay man po tayo na may mga pagkukulang sa atin. Igawad pa rin natin ang respeto at pagmamahal sa kanila. Dahil ito ang kalooban ng Diyos. Happy Father's Day po sa lahat. Sa mga oras na ito, pag-aaralan natin ang buhay ni Abraham. Ang dating pangalan niya ay Abram, na pinalitan ng Diyos sa pangalang Abraham, sapagkat ginawa siya ng Diyos na ama ng maraming bansa. Makikita natin sa buhay ni Abraham, sa pasimula pa lamang ng pagtawag ng Diyos sa kanya, ang kanyang pagiging masunurin, nang lisanin niya ang kanyang bayan upang pumunta sa bayang ibibigay sa kanya ng Diyos. At iniwan niya ang komportableng pamumuhay upang sumunod sa Diyos. Makikita din natin ang na laging sinasamahan ng Diyos si Abraham sa kanyang araw-araw na pamumuhay. At ang pagsunod ni Abraham ay hindi madali. Ngunit, makikita natin ang pananampalataya
katapangang sundin ang pinapagawa ng Diyos. Kung kaya't lubos po siyang pinagpala ng Diyos. Sa talatang ating binasa sa Genesis 18 verse 19, makikita po natin ang pag-alaala ng Diyos sa pagpili niya kay Abraham. Ito po yung panahon ng pagbabadya ng Diyos na wasakin ang Sodoma at Gomora dahil sa sukdulang kasalanan ng mga nakatira sa lugar na yun. At ito ay ipinanalangin ni Abraham sapagkat sa lugar na yun nakatira ang pamangkin niyang si Lot. Ang Diyos ay tapat sa kanyang pangako, kung kaya't hindi nawaglit sa kanyang isipan si Abraham. Hindi niya inilihim ang kanyang gagawing pagwasak sa lugar na yun at iniligtas ng Diyos si Lot dahil kay Abraham. Sa kasalukuyang panahon po natin, ang mundo ay may pagkakapareho ng pagkakasalang nangyayari tulad ng sa Sodoma at Gomora. Bago po nangyari ang COVID-19, talamak ang lahat ng uri ng kasamaan sa ating paligid at hindi lamang sa ating paligid, maging mismo sa loob ng tahanan. May mga karahasang nangyayari, kaguluhan at pagkawatak-watak ng pamilya na tunay pong nakabahala at di mo akala ay ito'y magaganap. Marami kang mapapanood sa mga balita ng mga pangyayari sa loob ng tahanan na tunay na nakakalungkot. Dagdag pa dito ay ang kasalukuyang sitwasyon ng ating bansa. Hindi madali ang ating pong kinakaharap. Subalit, lagi nating isipin na may Diyos na siyang tutulong at gagabay sa atin. Tulad ni Abraham sa kanyang kapanahunan, marami siyang mahirap na sitwasyon na pinagdaanan, subalit nakatuon siya sa Diyos at sa pinapagawa sa Kanya. Sa mga panahong ito, tulad ng pagpili ng Diyos kay Abraham na isang ama ng tahanan, ang mga ama ng tahanan ay pinili rin ng Diyos upang maging daluyan ng pagpapala espiritual sa kanyang pamilya at may responsibilidad na dapat gawin. Una po, upang turuan niya ang kanyang lahi na sumunod sa kanyang utos. Ang mga ama ng tahanan ay nagpupursige upang maibigay ang pangangailangan ng pamilya, responsibilidad niya o katungkulan nitong gawin. Subalit, hindi lamang dito natatapos. Ang mga mananampalatayang ama ng tahanan ay binigyan ng responsibilidad ng Diyos na magturo sa kanyang mga anak patungkol sa Kanya at sa kanyang mga utos. Subalit sa panahon ngayon, na masyadong abala ang mga ama ng tahanan sa pagpupursige sa mga pangangailangan sa pang-araw-araw at sa maraming kaabalahan, hindi na ito napagtutuunan ng pansin, di po ba? Subalit nais ng Diyos makita sa mga ama ng tahanan na magkaroon ng patuloy na pagkikipag-ugnayan sa Kanya. Ang lahat ng mananampalataya, lalong-lalo na ang mga ama ng tahanan. Subalit paano ito makakapagturo ng mga utos ng Diyos kung hindi niya alam ang salita ng Diyos? Kung wala siyang tunay na pakikipagrelasyon sa Diyos at pakikipag-ugnayan. Mga kapatid, kumusta po relasyon natin sa Diyos? Napakahalagang suriin natin ang ating mga sarili kung tunay nga na pinikilala natin ang Diyos bilang Panginoon ng ating buhay. Kumusta ang relasyon natin sa Kanya? Mapapahalagahan lamang natin ang Kanyang mga utos kung tunay natin siyang pinikilala sa ating pong mga buhay. Tulad ni Abraham, kinikilala niya ang Diyos na nagbibigay sa Kanya ng mga utos. Kaya ito ay Kanyang sinusunod. Sa bawat sitwasyon ng Kanyang buhay, lagi siyang nakikipag-ugnayan sa Diyos at naghahandog. Sa kapanahunan natin, hindi na kailangang maghandog kapag lumalapit sa Diyos dahil sa Panginoong Jesucristo. Ang kailangan lamang natin gawin ay maglaan ng oras para tayo ay makapanalangin at makapagbasa ng Kanyang mga banal na salita. Kung hindi natin ito nagagawa, isama natin ito sa pang-araw-araw na buhay.
na tayo ay laging makapag-devotion sa bawat araw. Magkaroon nawa ng pagnanais ang ating mga puso na ito ay gawin sa tulong ng Banal na Espiritu. Pagbulayin natin lagi ang salita ng Diyos na siyang magiging gabay natin sa bawat araw at makiisa po tayo sa mga gawain ng Iglesia na kung saan tayo ay patuloy na tinuturuan ng kanyang mga salita upang lumago ang ating pananampalataya. Sa mga ama ng tahanan, pagsikapan po natin na maglaan ng oras upang mag-aral ng kanyang mga salita at makapanalangin. Upang magampanan ang mga nais ipagawa ng Diyos na kayo po ay magamit upang maturuan ang iyong pamilya ng kanyang mga salita. Pangalawa po ang responsibilidad na nais at ipagawa ng Diyos sa atin. Makita sa bawat ginagawa ang halimbawa ng pagsunod sa Diyos. Sa banal na kasulatan, patuloy po na itinuturo ng Diyos ang tungkol sa pagsunod. Ito ay nararapat gawin ng bawat mananampalataya. Ito ay utos sa ating lahat ng Diyos. Ang Panginoong Hesus mismo ay isang halimbawa ng tunay na pagsunod sa kalooban ng Ama. Ang pagsunod sa Diyos ay pagpapakita ng ating pananampalataya at pagmamahal sa Kanya. Tunay po sa mga panahong ito, marami pang mga tahanan ang hindi makikitaan ng mabuting halimbawa ng pagsunod sa Diyos. Marami pang dapat baguhin ng Diyos sa ating mga tahanan, umpisa sa mga pamamaraan ng ating pamumuhay, sa ating mga pagsasalita o sa mga lumalabas sa ating mga labi. Pagbibigay prioridad sa mga gawain patungkol sa Diyos. Maaaring sa mga gawain ay nakikiisa tayo, pero napipilitan lamang o wala naman doon ang ating mga puso. Tinitingnan lagi ng Diyos ang motibo ng ating mga puso. Nakikita niya rin po ang sitwasyon ng bawat pamilya, lalo-lalo na ang espiritual na kalagayan ng bawat isa. Maging ako po ay patuloy na nagpapabago sa Diyos. Natulungan niya akong maging mabuting halimbawa sa aking anak. Sa mga pagkakataong naubos ang aking pasensya, ay humihingi ako ng wisdom sa Lord sa mga dapat kong gawin. Sa loob pa lang ng tahanan, nais ng Diyos na makita sa ating mga buhay ang halimbawa ng pagsunod sa Diyos. Lalo na sa mga ama ng tahanan na siyang nanguna sa pamilya. Kung titingnan po natin ang buhay ni Abraham, makikita natin ang kanyang pagsunod sa Diyos sa pamamagitan ng paggawa na may kalakip na mga pagsasakripisyo. Sa buhay din ng mananampalataya, pinakailangan din nating isupilin ang ating mga sarili upang makasunod sa Diyos. Hindi madaling makasunod sa Diyos kung pinapangunahan pa rin tayo ng ating mga sariling kagustuhan o gawa ng laman. Halimbawa po sa pananalangin at pagbabasa ng salita ng Diyos. Anong dahilan ng marami kung kaya't di makapanalangin at makapagbasa? Nanonood ng YouTube, nagtitiktok, may ka-chat, mobile games, gawaing bahay at iba pa. Mga bagay na nagbibigay kaaliwan sa atin. Ang kadalasang hadlang upang hindi tayo makapanalangin at makapagbulay ng kanyang mga salita. Need po natin itong isang tabi upang magkaroon ng oras sa ating Panginoon. Ang lahat ng natututunan natin sa Diyos na ating napapakinggan o nababasa sa kanyang mga salita ay hindi lang manatili sa ating isipan, kundi na isa sa pamuhay natin. Patuloy na nababago ang ating mga pamumuhay sa pamamagitan ng kanyang mga banal na salita at sa tulong ng banal na Espiritu. At nagiging halimbawa tayo na pagsunod sa Diyos na makikita o nakikita ng mga nakapaligid sa atin. Isang malaking impluensya, lalo na sa ating pamilya, ang ating mga ginagawa. Kung ang bawat ama ng tahanan ay nakakapamuhay ayon sa kalooban ng Diyos,
At nakikita ito ng kanyang mga anak. Ito ay madali nilang magaya o maisapamuhay din nila. Kung ano ang ginagawa ng mga magulang, ito'y nagagaya ng kanyang mga anak. Kung kaya nais ng Diyos na tayo ay maging halimbawa sa kanila, responsibilidad ito ibinigay sa atin ng Diyos. Ang pangatlo pong puntos ay ang pamumuhay sa makadiyos na prinsipyo at pamamaraan sa buhay. Sa kapanahunan ni Abraham, laganap ang kasamaan sa paligid. Halimbawa na nito ang makasalanang pamumuhay ng Sodoma at Gomora, kung saan doon nakatira si Lot. Ngunit si Abraham ay pinili ng Diyos at iba ang uri ng kanyang pamumuhay. Ang pamumuhay niya ay ayon sa pamamaraang itinuturo sa kanya ng Diyos. Ang pangatlong puntos po ay patungkol sa pamumuhay hindi lang sa loob ng pamilya, kundi sa ating pamumuhay sa lipunang kinabibilangan. Makikita po natin sa ating kapanahunan ng uri ng pamumuhay ng maraming tao na hindi nagiging kalugod-lugod sa Diyos. Mga pamumuhay sa makamundong pamamaraan at sa kapanahunan natin na tinatawag na millennial generation na kung saan mahalaga ang patnubay ng magulang dahil sa teknolohiyang meron tayo ngayon na maaaring ikapahamak ng mga kabataan kung wala ang gabay ng magulang. Paano po ba tayo namumuhay bilang mananampalataya sa mga sitwasyong kinakaharap po natin sa kasalukuyan? Kinakailangan makita sa mga mananampalataya na iba tayo sa mundo. Namumuhay tayo ayon sa naisin ng Diyos. Sabi nga po sa Roma 12 verse 2, huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito, sa halip, hayaan ninyong baguhin ng Diyos ang inyong pag-iisip upang maunawaan ninyo ang kanyang kalooban. Sa gayon, magagawa ninyo kung ano ang mabuti, kalugod-lugod at ganap na kalooban ng Diyos. Sa mundong ito, pinakailangan ng Diyos ng mga mananampalataya upang maging instrumento sa paggawa ng kabutihan sa iba, upang maging daluyan ng pag-asa sa mundong puno ng kaguluhan at kahirapan sa buhay. Lalo na po sa ating sitwasyon sa kasalukuyan na nahaharap tayo sa pandemic gawa ng COVID-19. Tulungan nawa tayo ng Diyos na makapamuhay na puno ng pag-asa at maging pagpapala tayo sa iba. Makita nila sa ating mga pamumuhay ang Diyos na ating pinaglilingkuran. Madama nila ang pag-ibig ng Diyos sa pamamagitan natin. Naway, tulad ni Abraham na sa pamamagitan niya dumaloy ang pagpapala at iniligtas ng Diyos si Lot, tayo rin sa pamamagitan ng ating mga buhay, marami rin ang maligtas. Una, sa ating pamilya at sa mga nakapaligid sa atin. Kinakailangan natin na sa bawat sitwasyon na ating kinakaharap, mahirap man ito, ay makita sa atin na gumagawa pa rin ng kabutihan. Namumuhay pa rin tayo sa kapamaraanan ng Diyos at hindi sa kapamaraanan ng sanlibutan. Sinasanggunian natin lagi ang salita ng Diyos sa bawat desisyong ginagawa natin sa buhay. Nananalangin tayo bilang pagpapakumbaba at paghingi ng tulong ng Diyos sa ating pong mga buhay. Gumagawa po tayo ng matuwid kahit tayo ay may panahong nasasaktan. Nakikita sa atin na may pananampalataya tayo. Sa kabila ng mga mahirap na sitwasyon, gumagawa pa rin tayo ng kabutihan sa ating kapwa at hindi tayo nakikiayon sa mundo. Kundi tayo ay namumuhay na may kabanalan. Hindi po tayo perfecto. Marami pa tayong dapat baguhin sa ating pong mga buhay. Subalit ang Diyos ay patuloy na kikilos sa mga may bukas na puso at handang magpasakop sa Diyos. Ang Diyos ay mabuti at nagnanais na pagpalain ang kanyang mga anak. Subalit may responsibilidad siyang ibinibigay sa mga mananampalataya, lalo higit sa mga ama ng tahanan,
upang patuloy na magamit ng Diyos para sa kanyang pamilya. Na sa pamamagitan ng kanyang pamumuhay, maparangalan ng Diyos at maging mabuting impluwensya sa kanyang sambahayan. Tulad ng halimbawa ni Abraham na mayroong malalim na relasyon sa Diyos, laging nakikipag-ugnayan sa Diyos at sumusunod sa kanyang mga ipinag-uutos, kung kaya't lubos niyang nakamtan ang mga pangako sa kanya ng Diyos. Sa ating kapanahunan, ninanais ng Diyos na may masumpungan siyang ama ng tahanan na tunay na nagnanais makasunod sa Kanya. Kung sa tingin po natin ito ay mahirap sapagkat marami ang kailangan isurrender sa Lord, totoo po yan. Kailangan natin pumili kung nais natin makasunod sa Diyos. Kinakailangan natin isakripisyo ang mga bagay na humahadlang sa atin upang makasunod sa Kanya. Tulad ni Abraham, nilisan niya ang kinalakhang lugar upang pumunta sa pinapupuntahan sa kanya ng Diyos. Umalis siya sa kanyang comfort zone. At sa kanyang buhay kailanman, hindi siya pinabayaan ng Diyos. Mga kapatid, tunay na marami ang mga pangako ng Diyos sa atin sa kanyang mga salita. At kung tayo po ay tunay na susunod sa mga ipinapagawa niya sa atin, tayo po ay lalong pagpapalain ng Diyos. Kilalanin po natin ang Diyos, anumang sitwasyon mayroon ang ating pamilya. Huwag po tayong mawawalan ng pag-asa. At kung may mga problema man tayong kinakaharap, may-Diyos tayo na siyang tutulong po sa atin. At sa bawat ama ng tahanan, malaki po ang inyong responsibilidad na tulungan nawa kayo ng Diyos upang ito inyong magampanan. Samantalahin po natin na may panahon pang ipinagkakaloob ang Diyos upang maakay natin ang ating pamilya sa Kanya. Tulungan nawa tayo ng Diyos sa ngalan ng Ama, Anak, Espiritu Santo. Amen. At binigay ni Abraham kay Melchizedek ang ikasampung bahagi ng lahat ng kanyang nasamsam buhat sa labanan. Kung ang ating pong mga kaloob ay handa na, atin po itong ipaalam sa pamamagitan ng ating GC sa UECC announcement o kaya naman po ay pwede nating tawagan o i-text ang ating mga deacons sa pamumuna po ng kapatid na Tina. Tayo po ay masayang magkaloob sa ating Panginoon. Christ alone will I glory, though I could pride myself in battles won. For I've been blessed beyond measure, and by His strength alone I'll overcome. Oh, I could stop and count successes like diamonds in my hands, but those trophies couldn't equal to the grace by which I stand. In Christ alone I place my trust and find my glory in the power of the cross. In every victory, let it be
Jesus Christ alone. Tayong lahat ay manalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, Panginoon, sa oras na ito, kami po ay patuloy na nagpupuri at nagpapasalamat sa iyong dakilang pangalan. Nagpapasalamat kami, Panginoon, sa biyayang buhay at lakas na ipinagkaloob mo sa bawat isa sa amin. Maging sa anumang tinatangkilik namin dito sa lupa, maraming salamat po. Salamat, Panginoon, sa aming mga hanap buhay, na kung saan kumukuha kami ng lahat naming mga pangangailangan at sa lahat ng mga tinatangkilik namin, ito ay sa iyo nagmula. Kaya marapat lamang na ito ay pagpasalamat din namin sa iyo, Panginoon. At sa oras na ito, Panginoon, magkakaloob po kami ng bahagi ng mga pagpapalang natanggap namin mula sa iyo. Nawa, Panginoon, patuloy mo itong tanggapin, pagpalain at magamit ng naaayon sa iyong kalooban. At sa mga anak mong sa mga oras na ito, ay kulang sa mga pangangailangan, katagpuin mo po, Panginoon, ang mga kailangan nila sa buhay. Maraming salamat, Panginoon, at sa iyo ang pinakamataas na papuri, pagsamba at pagluwalhati sa natatanging pangalan ni Jesus. Amen. Sa pagkatapos po, mga kapatid, ng ating pong gawain ng pagsamba sa umagang ito, tayo pong lahat ay manalangin. Nagpapasalamat po kami sa iyo, aming Diyos, sa patuloy na katagumpayan ng gawain ng pagsamba sa umagang ito. Nagpapasalamat din kami, O Diyos, na sa kabila ng aming pong sitwasyon, ay patuloy kang gumagamit ng mga kaparaanan upang sa kabila ng kami po ay hindi pa magkakasama sa ngayon, ay patuloy naming madama na kami po at ang buong kapatiran ay kasama naming nananambahan sa umagang ito. Nagpapasalamat din kami, O Diyos, sa mensahe ng buhay na inyong ipinagkaloob sa amin sa pamamagitan ng iyong mensahero. Dalangin po namin na mga mensaheng ito'y patuloy na makapagpabago sa aming mga buhay. Dalangin namin, O Diyos, ay na ang mga mensaheng ito'y patuloy na makapagbigay ng inspirasyon sa amin pong mga buhay, lalong higit po sa panahon na amin pong kinakaharap o sitwasyong amin pong kinakaharap. Dalangin ko po, O Diyos, na patuloy mong gamitin ang mga mensaheng ito upang ang iyong mga iglesia ay patuloy na maging matatag. Ang mga kapatiran ay patuloy na maging mayabong sa kanilang buhay. At ang mensaheng ito ay patuloy na makapagbigay sa amin ng direksyon upang maisagawa po namin ang iyong tagubilin sa amin bilang iglesia. Kaya nga, Panginoon, amin pong dalangin na ang iyong mayamang basbas ang siyang igawad mo sa amin. At gamitin mo po at paghintapatin mo ang iyong lingkod na siyang magbabahagi at magpapahayag nito sa iyong iglesia. Kaya nga, mga kapatid ko sa Panginoon, sa inyong paghayo ay patuloy nating maranasan ang pag-ibig ng ating Diyos. Patuloy niyang buksan ang durungawan ng langit upang ibuhos sa atin ang masaganang pagpapala.
At ang mga pagpapalang ito'y patuloy niya tayong turuan na ibahagi lalong higit sa mga taong nangangailangan sa ating kinakaharap na sitwasyon. Patuloy niyang gamitin ang ating mga buhay bilang maging ehemplo, bilang maging source ng kalakasan at maging source ng direksyon palapit sa paanan ng ating Panginoong Hesus. Patuloy nating maranasan ang kanyang pag-iingat, paggabay, katalinuhan na nagmumula sa Diyos, at sa pagdidesisyon natin sa araw-araw na ating mga ginagawa, patuloy nating maranasan ang kanyang pagsama. Damhin natin ang pagpapala na nag-iisang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo, mula ngayon at magpakailanman. Amen at Amen. One, two, three. Happy Father's Day, Papa Lolo! Yun naman! Ayun, darating din. 1, 2, 3, go. Happy Father's Day, Papa Art! We love you! Love you. Sabi mo, Papa. Papa. Say Papa. Hi, Papa. Flying kiss. Now I know why all the trees change in the fall. I know you were on my side, even when I was wrong. And I love you for giving me your eyes, staying back and watching me shine. Didn't know if you knew, so I've taken this chance to say that I had the best day with you today. Happy Father's Day. I love you. I love you. I love you. I love you. Hello there, Pa. I just want to greet you a happy Father's Day. And I want you to know how grateful I am for having you as my father. Always remember that you own a very precious part in my heart, and that will never be changed. Remember that Sarah, I, and Leah will always love you and will always value you. And we pray that may the good Lord give you long life, as well as Mama, so that she and you could see your future apos. Yes, a lot of your future grandchildren. Remember that we love you. We love you a lot. God bless you. Bye. 3, 2, 1. Happy Father's Day to you! Happy Father's Day, Papa Pastor. Thank you po sa lahat at mag-ingat po kayo lagi. Mahal na mahal po namin kayo, pati po ang inyong apo na si Leah at si Nico. Bye-bye po! Happy Father's Day! Happy Father's Day, Ama. Salamat po sa lahat, sa pag-aalaga niyo sa akin simula nung bata ako. Tapos, pagaling po kayo. Laging mag-pray, huwag panghinaan ng loob. Basta magpalakas para si Ate Eka ay makapag-asawa na. Yun lang po. Thank you. Nais ko pong batiin ng ating mga tatay na nandyan ng Happy Father's Day. Siyempre po lalo na kay Papa and kila Lolo.
Thank you din po sa mga sakripisyong ginawa nyo kasama ng ating mga nanay and sa patuloy nyo pagpoprotekta and paggagabay sa amin. Yun lang po. Thank you. Binabati ko po ang lahat ng tatay na Happy Father's Day sa inyong lahat. Salamat po sa inyong buhay at nawa po ay kayo ay patuloy na pagpapalain ng Lord at mahal po namin kayong lahat mga tatay. Salamat po at God bless po. Sa lahat po ng ating masisipag, matsatsaga at mapagmahal na mga tatay, Happy Father's Day po sa inyong lahat at maraming salamat po sa lahat ng pagsasakripisyo niyo. At lalo na po sa aming papa na hindi po namin kasama ngayon. We miss you and we love you. We wish you all the love and happiness in the world. Happy Father's Day po ulit. God bless. Happy Father's Day po sa lahat ng tatay. God bless and more blessings to come. Happy Father's Day po sa lahat ng ating mga tatay at naway patuloy po kayong pagpalain ng Diyos at naway magiging pagpapala din po kayo sa ibang tao. Saludo po kami sa lahat ng mga tatay na naging saligan ng ating tahanan. Maraming salamat po sa lahat. Again, Happy Father's Day po. Happy Father's Day, Tatay. Salamat dahil hinahatid mo ko at nilalaro. Mahal na mahal kita. Nandito lang kami ni Mamit at ni Ate Reyes. Happy Father's Day, Papa. Salamat dahil tinuturuan mo ko lagi at sinasamahan mo ko. I love you. Happy Father's Day sa iyo, Papa. Salamat sa pag-aasikaso. Mabuhay mo, Papa. Thank you po sa pag-aalaga at pagtatrabaho sa amin sa pagpapakain mo. Sa binibili mo pong bigas, ulam. Salamat po dahil nandyan ka po. Yun lang po. Para po sa lahat ng mga katatayan sa araw na ito, ay nais namin kayong pasalamatan dahil sa inyong kahangahangang kasipagan, sa inyong walang sawang pagmamahal, at sa inyong dedikasyon at paninindigan para sa Diyos, para sa pamilya, at maging para sa ibang tao. At nais kong malaman ninyo ng lahat ng ito ay aming pinapahalagahan. Mahalaga kayo para sa amin. Kaya naman, binabati ko kayo ng Happy Father's Day. At syempre, para sa aking mahal na asawa, nais ko rin magpasalamat sa iyo dahil sa iyong pag-ibig sa amin ni Layang Diwa. Salamat sa pag-aalaga, pagsuporta sa amin, at lubos akong humahanga sa iyong dedikasyon sa ating Panginoong Hesus. At salamat sapagkat alam mo yung direksyon na patutunguhan ng ating pamilya, at sa palagay ko napakahalagang sangkap nito na dapat taglayin ng isang ama. Kaya nais kong malaman mo na ikaw ay mahalaga. Mahal na mahal ka namin ni Layang Diwa. Muli, Happy Father's Day, Tatay Adam. We love you. Hi Daddy, Happy Father's Day, and to all the fathers out there, thank you so much for everything. We love you. Bye! Happy Father's Day, Tay! Salamat sa pagmamahal, salamat sa pagsama mo sa akin sa pamimili. Huwag masyadong mainit ang ulo palagi, huwag mabunganga. I love you! Happy Father's Day, Tay! Salamat sa pagmamahal, sa pagsakripisyo para sa aming lahat, sa aming tatlo, kay nanay, tsaka sa buong pamilya mo. Mag-ingat ka palagi. I love you. Happy Father's Day! Katulad lang ng sinabi nila. Wala na akong masabi. Mahal na mahal ka namin. Alam mo naman yan. Tsaka, syempre, pogi ka. Yay! Joke lang. Happy Father's Day! God bless you! Happy Father's Day, Daddy Randel! Thank you because you work hard to provide for our family. We love you. Happy Father's Day po. Always remember that we love you. Para po sa ama ng bawat tahanan, ang araw pong ito ay special para po sa inyo at nais ko po kayong batiin ng Happy Father's Day sa gitna ng challenging new normal na ito. At hayaan niyo pong banggitin ko na
ang pangako po ng Diyos sa mga ama na kumikilala sa Kanya ay Kanya pong tutuparin. At nawa po sa hamon na ito ng buhay, ang pananampalataya at Kanyang salita ang maging tungtungan niyo po sa pang-araw-araw na pagharap sa buhay. At hayaan niyo rin po na iwan ko sa inyo ang ilang mga talata sa Biblia. Ang sabi po niya sa Isaiah 40:31, "Those who trust in the Lord will find new strength. They will soar high on wings like eagles." At ganun din po sa Hebreo chapter 10 verse 23, ang sabi po, "Magpakatatag tayo sa ating pag-asa at huwag nang mag-aalinlangan pa, sapagkat ang nangako sa atin ay maaasahan." Yan po ang pangako ng Panginoon sa bawat isa, lalo tigit po sa inyo na ama ng tahanan. At nawa nga po, ang araw na ito ay magsilbing paalala na naandyan po ang Lord. Meron po siyang ginagawa, sabi rin po sa kanyang salita. Huwag po nating hayaan na lumampas ang araw nang hindi natin napapansin kung ano ang ginagawa niya sa ating at sa inyong mga buhay. Kaya kasama po ang inyong pamilya, pagpalain po kayo ng ating Panginoon at keep safe at patuloy po na patatagin ang ating pananampalataya. God bless po!